Hello, magandang hapon or depende kung kailan ko mai-upload 'to, 'no. May dalawang video na humabol, dalawang video na humabol. Anyway, so ito yung video na una. Napakaraming isda rito sa may tulay ng Makaiban. Magkano isda mo, Brad? Ito yung sa Bulacan, Makaiban Bridge. Ito yung pinuntahan namin na mag-ghost hunting sana kami dito. Kasi may tapunan daw ng basta may nakita na diyan ng mga bangkay. Ang problema nga lang diyan, sobrang ingay pala niyan. Ang daming dumadaan diyan paggabi. Anyway, sige, ito na muna, ano ba to? Libre lang naman ang nahuhuli daw ang isda sa baha, kaya pwedeng 20 pesos. Napakaraming isda rito sa may tulay ng Makaiban. Magkano isda mo, Brad? 100? Di ba libre nyo lang naman inuuli yan? Ha? Hindi pa ako tumatawad eh. Alam mo ba tatawad ako? Magkano ba yan? 100? Pwede ba 20 na lang isa? Naman po, lugi po yan. Ha? Lugi naman po kami. Bakit lugi? Libre po, magkakataka po. Wala ka naman puhunan eh. Wala ka, ha? Libre lang naman na huli yan eh. Oo, sa plastic mo na. O, 20 na lang, no? Ha? O, 20. Nakabili po tayo ng 20 pesos na tilapia rito sa may tulay ng Makaiban. Kasi libre lang naman eh. Hinuhuli yan, di ba kuya? Wala naman puhunan eh, no? O, wala naman. Ha? O, pagod lang. Pero pag tinulog mo yan, mawawala din yan, no? Mawawala din yan. Danas ko yan eh. Dati nanguhuli rin ako yan eh. Ako rin. 4 na na-order kong dala doon, no? 4 na. Lamig lang. Plastic mo na, mabayaran natin sandaan yan. Ilan niya? 4? 80? 84, no? Pwede na yung 3. Hindi na kasi, ilagay mo pa isa, sayang. Pagka hindi na pusa yan. Ito, papakain ko lang naman sa pusa to eh. Ha? Okay na. Ito po, nakabintay ng murang tilapia. Manghuli ka na lang uli. Ha? Yan po, nandito kami sa may Makaiban. Kasi naghahanap ako ng tilapia. Ito po, papakain ko lang sa pusa to. Ayokong kumain ito. Kasi galing baha eh. Napakaraming isda rito sa may tulay ng... So, hindi ko alam kung ano ang goal nito, no? Tapos meron ako nabasa dito. Sinabi niya din yung mismong sabing ganun dito. Magaling talaga gumawa ng video, ang dami kong napaniwala. So, parang sinasabi niya yung video na to ay scripted. Na kung isipin ko, sabi niya nung marami ng bash, no? Yung marami na siyang natatamasa na bash, sabi niya ganun, magaling talaga gumawa ng video, ang dami na paniwala. So parang hindi parang scripted to nung marami ng ng bash. Kaya lang ang problema kasi nito, sir, yung ginawa mo, hindi ko nakikitaan kung ba't kailangan gawin mong scripted eh. Okay lang sana after nung video mo, it's a prank, o ito 1,000, di ba? Pero hindi eh. May pangit na message na pinapahatid kasi iyan. Alam mo naman na lahat ng I think Bulacan ito, no, Makaiban Bridge, tama ba ako? Lahat kasi halos lahat hindi naman lahat, halos lahat ng taga Bulacan ay dumaan sa krisis nitong mga nakaraang linggo. Hindi siya maganda, nababaratin mo. Sige, no, granting na yan ay scripted. Wala namang naka-indicate sa video mo na scripted yan until basahin nila yung comments, di ba? Pero may mga taong hindi nagbabasa ng comments. Paano kung nagpuntahan dyan, binarat lahat ng tao dyan? Tapos nakipag-away kasi may isang vlogger na bumili na 20 lang yung Ito mga tao na to, tandaan mo
Hindi sila nagbebenta dyan para kumita. Nagbebenta sila dyan para mabuhay. Magkaiba yun. Diba? Tapos, come on. Pwede naman tumawad, yung makatwiran naman. 80. Pwede ba pwede 80? Or, siguro, tatanggapin ko pa. Kasi 100 daw isang ganito, no? 2 na 100. Tapos yung parang minamaliit mo pa yung effort, ang hirap kaya nun. Kahit pa sabihin mo na hinuli lang yan na dahil sa baha, dahil sa ano. Ang ano kaya nun, ang may effort pa rin na ginawa doon. Parang minamaliit mo yung ginawang effort ng tao ng halaga nun 20. Medyo mala Rosmar yung dating. 'Di ba? Whatever kung ano yung katotohanan dito no, kung scripted man to o hindi. Hindi siya magandang panoorin. Para nakakagigil. Tapos bandang huli nung nabili mo ng sasabihin para sa pusa ko lang to. Pusa ko lang yung kakain. 'Di ba? Anong post mo dito sa may ano ba dito? Hindi ko na masyado masyado masakit sinabi nyo sa akin. Hindi na ako mag-vlog, hindi ko na kaya, alis na ako sa Earth. Wala. 'Di ba? Tapos ito, sabay nag-post siya ng Ayan, dahil bumibili na isda rito. Ayusin mo yan, tatlong. Wala. 'Di ba? Anyway, next video tayo. Basta hindi siya magandang tingnan. Kung scripted man yun o hindi, no? Now, ito yung susunod na issue naman. Yung transparent school bags. Ano ba to? Gagawin transparent para ang baduy naman yan. Pakinggan natin. Estudyante sa ilang paaralan sa bansa. Suportado naman ito ng ilang magulang para kita agad kung anong bitbit na gamit ng mga mag-aaral. Sa frontline Hindi ka nga lang makakaporma na dyan, ng balitang yan, si Mobile Journal, Ria Carlos. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan After 2 months yan, wala na yung... Lang na nga sa hakbang yan ay ang mandatory bag inspection. Sa General Mariano Alvarez Cavite, isinusulong na ang pamamahagi ng 27,000 transparent bags. Para yan sa mga mag-aaral mula grade 2 hanggang senior high. Ganyan din yung sa Pure Gold ba? Yung mga nagtatrabaho sa Pure Gold, ganyan ang bag nyo, di ba? Para ma-make sure na walang magpupuslit ng paninda. School sa mga pampublikong paaralan. Habang sa Tacloban naman, higit 1,600 na mga estudyante ang nakatanggap ng transparent bag sa San Jose National High School. Sa lahat ng senior high school sa St. John Paul II College of Davao, ipatutupad na ang paggamit ng transparent bag sa September 16. Dahil dyan, may mga magulang na bumili ng mga transparent bag. Pabor din sila dyan. Oh, pabor man. Maganda nga lang dyan, wala nang inggitan, Pare-pareha sila ng bag. Hindi katulad nung kaklase mo, ang bag, Spider-Man. Tapos yung kabila, Transformers. Ikaw, generic na, okay na rin yan. Sabagay, mga bata naman yan, no? Kaya lang, syempre, ang nakikita ko niyan, mukhang dyan na lang magpo-focus, hindi pa rin sa security. May security pa rin dapat. Kumbaga yan, dagdag na lang sa pakinabang or dagdag na lang sa kadalian ng mga security personnel. Hindi na lang yung diyan aasa. 'Di ba? Kailangan mag-frisk na rin kayo estudyante, no? Kakapain na rin pati yung mga yun lang. Tsaka isa pa,
para sure na wala talaga, gawin nyo ng katulad talaga sa Pure Gold, yung mga bulsa itatahi. Itatahi din para walang Para alam kung anong nasa sulod ba. Hindi na sila makadala ng yung mga pang barel. Siguro for safety purposes para makita yung loob, yung laman. Dito sa Baclaran, marami na raw ang umu-order sa kanila ng transparent bags. Yung mga kumuha sa mga school, parang youth ed, tapos pamimigay din na sa mga bag. Kasi mag-order sila 200, 200, meron 150, 150, ako, paano yung mga bumili ng bag? ganun. Madami. Kasi marami kong design. Sa briefing naman kanina sa Philippine National Police, suportado nila ang hakbang sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. Kudos sa ating pong guro na nag-check ng ng mga kagamitan, kaya po nakita ito. Ito po lahat lalabas dito. Privacy sa belongings mo. Are we now allowed to check all the belongings? The Philippine National Police is always ready to participate in any consultation or any para po makapag-introduce tayo ng mga interventions which will help in curbing ito pong nangyayaring violence po sa atin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Carlos, News 5. Mga Payag kayo nun? Paano yung mga magulang? Dapat next year na yan implement. Siyempre, bumili pa ng mga bagong bag yung mga parents. Paano yan? Irerepand ako, bagsak ang benta ng ngayon, ng department store sa mga bags. Kasi transparent. No? Paano yun? Napagastos na yung mga magulang. Hindi, sabihin na natin na libre namang ibibigay ng school, no? Kaya lang, syempre, gumastos ka pa rin din sa bag na normal, Pero kung ang kapalit naman ay peace of mind, no? Sana in-announce na muna nila next school year or wala, paano kung maulit? Sabagay, o isipin nyo ba, maulit-ulit? Paigtingin na lang sana security, no? Diba? Well, ganun talaga ang buhay. Kung ano yung makakabuti, doon na rin tayo. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.